Malalaman ninyong katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I am not the healer. Jesus Christ living in me is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya magdududa sa kanyang puso, sa halip, bagkos, mananampalataya siya ng sinasabi ng kanyang bibig ay mangyayari. In living in the last days, you have to ensure your eternity. Prepare for eternity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over Malolo City. Jesus is Lord. Over the province of Bulacan. Jesus is Lord. Over Luzon, Visayas, and Mindanao. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America, over Australia, over Africa, over Canada, over Europe. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord all over the world. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Amen, Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah. You may be seated, please. Makakaupo na po ang lahat. Ang team po ng JIL Silver Anniversary, 25th Anniversary, all for His name's sake and glory. Gusto kong basahin sandali ang Ezekiel chapter 36, verse 16. Everybody read. Again, the word of the Lord came to me, sabi ni Ezekiel, Son of man, when the people of Israel were living in their own land, they defiled it by their conduct and their actions. Their conduct was like a woman's monthly uncleanness in my sight. So I poured out my wrath. Nagalit ang Diyos. I poured out my wrath on them because they had shed blood in the land. Nagkaroon ng mga murders sa lupain. Because they had defiled it with their idols. Lumaganap ang mga idols, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. I dispersed them among the nations, and they were scattered through the countries. I judged them according to their conduct and their actions. And whenever they went among the nations, they profaned or desecrated my holy name. For it was said of them, these are the Lord's people, and yet they had to leave His land. Listen carefully, please. Binabanggit po ng Diyos dito yung number one example, ang Israel. Ang Israel po ay nag-scatter sa iba-ibang bansa sa buong mundo. Nawalan sila ng bansa. Sila'y napalaya sa kanilang bansa noong unang panahon. At sabi ng Diyos, I had concern for my holy name, which the house of Israel profaned among the nations where they had gone. Therefore say to the house of Israel, this is what the sovereign Lord says, it is not for your sake, it is not for your sake, O house of Israel, that I am going to do these things, but for the sake of my holy name. Everybody say, for the sake of my holy name. Sabi ho nung una, therefore say to the house of Israel, everybody say, this is what the sovereign Lord says. It is not for your sake, O house of Israel, that I am going to do these things, but for the sake of my holy name, for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations where you have gone. 23:24, ano po ang sabi ron? I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them,
Ang ibig sabihin ng profane ho, desecration, desecrated. The name you have profaned or desecrated among them, then the nations will know that I am the Lord, declares the sovereign Lord, when I show myself holy through you before their eyes. Verse 24. Anong sabi ron? For I will take you out of the nations. I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. Tigil muna sandali. Ito ho ang nangyari sa Israel. Nakasabog ho ang mga Israelites sa buong mundo. Noong 1948, miraculously, pinauwi sila ng Panginoon sa Israel. At ang United Nations po ay nagbutuhan kung ang Israel ay tatanggaping bagong bansa. 1948, nanalo po ang proposal ng Israel ay isang bagong bansa na miyembro ng United Nations. Ang bumoto po, the only vote from Asian countries is the vote of the Philippines. Ito po ang kasaysayan. The only vote of Asian countries came from the Philippines. Kaya ang Israel ho, ang gobyerno ng Israel, malaki ang utang na loob sa Pilipinas. Kaya ho ang mga Pilipino pwedeng pumunta sa Israel nang walang visa sapagkat ang Israel ho tumatanaw ng utang na loob sa Pilipinas. At ang sabi ng Bible, those who curse my people, I will curse. But those who bless my people, I will bless. Genesis 12, verse 3. Pero tapusin po natin yan. Verse 24 nga, iho. For I will take you out of the nations, I will gather you from all countries and bring you back into your own land. Verse 25. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you from your heart of stone and give you a heart of flesh. Ito pong nakalagay sa Bible sa Ezekiel, ito po ay tunay na nangyari, literally, and figuratively and metaphorically, ito pong ginagawa ng Diyos sa lahat ng tao sa balat ng lupa na napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at ibinabalik ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya po ngayon, marami sa inyo ngayon lang nakarinig ng gospel of salvation ni Jesus. Hindi relihiyon ang kailangan ng tao para maligtas. Hindi dapat mag-away-away ang mga tao sa relihiyon. Pag pinag-aralan niyo ang Bible, ang impyerno ay punong-puno ng lahat ng tao na nanggaling sa lahat ng relihiyon. Ang mahalaga sa Diyos ay yung na pinapasok natin ang ating Panginoong Hesus sa puso natin, huhugasan ang ating puso, may magkakaroon tayo ng pure heart, a new heart, and put a new spirit in you. Yung new spirit, by the power of the Holy Spirit, papasok yung Holy Spirit sa atin pag tinanggap natin si Jesus at yung puso nating patay sa kasalanan because of original sin will suddenly be made alive. Will suddenly be made regenerated, spiritually born again. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ano po ang sabi? Basahin po natin. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Hindi sinabing unless you're a member of that religion or that sect, kundi unless he is born again. Kaya napakahalaga ito. Dahil sabi ni Jesus, what does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever? Anong mapapala na isang taong makamit man niya ang buong sanlibutan, ang buong kapangyarihan, ang buong karangalan panlupa, ang lahat ng kayamanan, mapasa kanya, kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa naman ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya ho, mahalaga ang katotohanan nanggagaling sa salita ng Diyos. Ngayon ho, yung sinabi rito na theme, for all His name's sake and glory. Yung binasa ko po sa Ezekiel, ginawa ng Diyos sa Israel na mabalik sila sa kanilang bansa.
At ngayon, busy ang Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang buong mundo ay nakakaranas ng spiritual awakening, spiritual explosion, spiritual regeneration. Bakit? Yun ang paraan para mailigtas ng Diyos ang mga tao sa kamay ng dyablo. At gusto kong bigyan din ang kahalagaan ng pangalan ng Diyos. Anong sabi niya? All for His name's sake and glory. Yung binasa natin kanina sa Ezekiel, not because of you, but because for the sake of my holy name. For the sake of my holy name. Everybody say, for the sake of God's holy name. Napakahalaga ho na ginagalang natin ang pangalan ng ating Panginoon. Naalala niyo ba sa Ten Commandments? Basahin po natin yung Ten Commandments doon sa Exodus chapter 20, beginning verse 1 muna, verse 1. And God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. Verse 4, you shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Listen carefully, please. Sa ibang translation, do not use the name of God in vain. Do not use the name of God in vain. Dito sa translation ng NIV, Simplified Version sa English, do not misuse the name of God. Napakaraming tao. Hindi nila alam, binabastos nila ang pangalan ng Diyos. Ginagamit nila yung pangalan ng Diyos for their personal selfish interest. Pero ang sabi ng Diyos, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Pag binasa ho natin yan ang mga Ten Commandments ho, hanggang doon sa verse 17. So makikita po natin, bakit sinabi ng Panginoon, all for His name's sake and glory. Napakabanal po ang pangalan ng Diyos. At ang pangalan ng Diyos ay napakamakapangyarihan. Proverbs 18:10. Tingnan po ninyo. The name of the Lord is a strong tower. Everybody read. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tower o muog. Ang mga matuwid tumatakbo roon at sila'y nangaliligtas. Ang Diyos ay nagliligtas. Hindi lang ng kaluluwa, nagliligtas sa anumang uri ng panganib. Sapagkat ang Diyos ay Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Ngayon po, tingnan ninyo yung Romans chapter 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Everybody, one more time. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sino man ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Nung ako ho ay hagisan ng Granada kami, sabi ko lang, Jesus. Sa isip ko, bahala ka na. Yun hong Granada, inurong ng mga anghel. Umurong ho, at dito ho ay mayroong birandang, sementadong biranda, may bilog-bilog doon sa ilalim ng simyento. Baksakan ho, halos lahat bumaksak. Naukit ho, ang ukit ho, kasi yung ulo ng bata. Sa lakas ng Granada, fragmented grenade. Sabi ng mga CIS ng Region 3 at saka ng mga taga-Karami ho, nagpuntahan, ginagamit yung granada na yan sa Vietnam. Fragmented grenade. In 3 seconds lang. Pag inihagis na gano'n, pagkahagis, in 3 seconds, sasabog. Yun hong maliit na biranda na nasa tapat ko,
tapat ng pinto ng bahay, yun ho ang kumain ng lahat ng grenade shrapnel na dapat tumama sa aming katawan. Ni isang shrapnel ho, walang tumama sa amin out of 1,200, sabi ng mga CIS during that time. Kaya ho, yun ay napakalaking himala. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run it unto it and is safe. And now, in Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Naalala niyo ba pagmahal na araw, yung huling wika, 7 huling wika? Hindi ba merong isa sa mga puting huling wika, yung dalawang magnanakaw, nasa pagitan si Jesus, pareho silang pinako sa krus. Si Jesus lang ang pinako sa krus na walang kasalanan. Ang sabi ng isang magnanakaw, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tulisan at magnanakaw, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus. Iligtas mo ang sarili mo at pati kami iligtas mo na rin para praising. Sabi ng isang magnanakaw, ba't ka nagsasalita ng ganyan? Alam mo naman ang taong yan ay walang kasalanan. Pagkatapos sabi ng tao na yon, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, alalahanin kita pagdating ko sa aking kaharian? Eh, wala ka pa nagagawang kabutihan? Ni hindi ka pa nakapagpapalimos sa mahirap, hindi ka pa nakapagbibigay ng tithes and offerings sa mga simbahan, etc., etc. Sinabi ba ng Diyos yun? Hindi. Sinabi ba ni Jesus, titingnan ko kung maalala kita pagdating ko sa aking kaharian? Hindi sinabi ni Jesus. Nung marinig ni Jesus yung salita ng taong iyon, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Isang simpleng panawagan. One sentence. Simple sentence, pero punong-puno ng pagpapakumbaba, punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pananalig at pagtitiwala kay Jesus. Nang marinig ni Jesus yung salitang yon, ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Gusto niyo ng kaligtasan? Huwag niyong kakalimutang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ano pa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Tingnan natin ang John chapter 16, verse 23, verse 24. Ito pong sikreto para ang inyong dasal, ang inyong panalangin ay sagutin ng Diyos. Meron ba kayong mga pananalangin sa Diyos? Hanggang ngayon hindi pa yun nararanasan? Para sa inyong asawa, para sa inyong anak, para sa inyong magulang, kalusugan, kagalingan, o kalayaan sa utang, kalayaan sa kahirapan, o promotion, o anumang kasaganaan ng buhay na kailangan ninyo, na pinangako ng Panginoon. Tingnan ninyo ang sikreto ng dasal o panalangin na sinasagot ng Diyos. John 16, verse 23 and verse 24. Everybody read. In that day, you will no longer ask me anything. I tell you the truth, Jesus said. My Father will give you whatever you ask in my name. Verse 24. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Hanggang ngayon, wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Kung kanginong pangalan ang ginagamit ninyo. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Hindi lang ho ang pangalan ni Jesus ay nakapagliligtas. Ang pangalan ni Jesus po ay susi para mabuksan ang mga bintana ng langit. Subukan nyo. Kaya ho, kailangan alam natin ang paggamit ng pangalan ni Jesus. Ang huli ho na gusto kong ibigay sa inyo, ang pangalan ng Panginoon ay hindi lamang nakapagliligtas. Ang pangalan ng Panginoon ay hindi lamang susi sa pagsagot sa dasal o pananalangin. Ang pangalan ng Panginoon ay may kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Demonyo ng sakit, demonyo ng utang, demonyo ng kaguluhan sa pamilya, demonyo ng karamutan, demonyo ng kayabangan, lahat ng klaseng demon spirits. Saan ho natin makikita? Mark chapter 16, verse 15 up to verse 18.
Bago po natin ito basahin, naalala ko bigla yung isang istorya na nangyari nung unang panahon sa Amerika. Meron hong magkaibigan ay nasa giyera. Si John at si George. Sila ho ay nagkakilala sa giyera, sa gitna ng giyera. Kasi sa Amerika, pagdating ng 18 years old yata, ay kinakailangan kasama sa military service. Si John at saka si George. Magkasama ho sila sa giyera. Tinamaan ng bala si John. At sabi ni John, "My friend George, if you survive this war, give this to my father. Look for my father." Sumulat to si John sa maikling papel, kaprasong papel, "Dad, do what you can do to help my friend, my comrade in war." Dala ho ni George yun. Namatay ho si John sa giyera. Si George so nag-survive, pero nakasaklay. Nakasaklay siya. Hinanap niya yung address. Nagulat siya. Totoo ba ito? Ang laki-laking building nito. Dito ba nag-opisina yung tatay ni John? Ayaw papasukin ng security guard. Si George. Sabi niya, "I want to see Mr. So-and-so." "Who are you?" "Nobody can see him except with an appointment." "Who are you?" Nakasaklay ho eh. Sabi niya, "I have a message for him from his son, John." Tumawag sa intercom yung security. Ang ginawa ng tao, hindi siya pinapasok. Bumaba yung tatay ni John. Nung makita siya, umiyak, niyakap siya. Yung palang ama, ang may-ari ng multi-billion business empire. Binigay ni George yung maliit na note. Kasi alam na nung ama na namatay yung kanyang anak eh. Ang ginawa niya, tinawag niya yung namamahala. "Give everything to this man." Lahat ng kailangan niya. Pinakamagandang damit, kotse, bahay, everything. Sapagkat ginamit ni George yung pangalan ng anak na mahal nung napakayamang tao. Tayo, pag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na Panginoon tagapagligtas, bibigyan tayo ng karapatan ng Diyos, the right to become children of God. And we can approach our God in heaven. "Whatever you ask in my name, He will give it to you, that your joy may be full." Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Basahin na lang natin, Mark 16, verse 15 up to verse 18. Everybody read. "Jesus said to them, 'Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Verse 17, verse 18, "And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will have immunity in my name, in effect. They will place their hands on the sick people, and they will get well. In my name, you can cast out demons. In my name, you shall lay your hands on the sick, and the sick shall be healed." This is the authority being given by God to every believer. Amen? Imagine this. Hindi ito magic. Hindi natin kailangan ng anting-anting. Kapag sinuko natin ang buhay natin kay Jesus, tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord, as our God, as our Savior, as our healer, as our deliverer, we can use His name. Amen? Kapag si Jesus ay sinukuan ng ating buhay, magiging anak tayo ng Diyos. At kapag anak tayo ng Diyos,
Pwede tayong pumasok sa inner chamber of God sa prayer. Hindi ba yung mga anak ninyo magbubukas ng refrigerator sa inyong bahay? Magpapaalam ba sa inyo? Nanay, tatay, pwede bang kumuha ko ng laman ng refrigerator? Hindi. Bakit? Anak nyo eh. Napakasarap maging anak ng Diyos. Pag si Jesus, the only begotten Son of God, ay tinanggap natin, magkakaroon tayo ng inheritance as joint heir with Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat sandali. Magwawakas lang ako sa isang panalangin. Bago tayo manalangin, awitin po natin sandali ang isang awit. I request the music ministry. Iniaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. For the last time, everybody sing it prayerfully for the glory of God. Iniaalay ko. Nasa kalagitnaan natin si Jesus Christ. Hallelujah. Ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, iniaalay ko. Ay manahimik lang po sandali bago ako manalangin. Bago po ako manalangin ng anumang pagpapala o himala na kailangan ninyo, siguraduhin po nating naialay natin ang ating buhay kay Jesus. Natanggap natin si Jesus, hindi relihiyon. Si Jesus natanggap natin sa ating puso bilang tunay na Panginoon, tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas at hari ng ating buhay. Ganun lang ho kasimple. Pag tinanggap natin siya, pagkakalooban niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos, mabubuksan ang mga pinto at bintana ng kalangitan sa atin, magiging anak tayo ng Diyos. At bilang Ama natin ang Diyos sa langit, you can ask anything. If your heart is pure and your motive is good, there is no hindrance. Naalala ko lang po ang sinabi ng Isaiah 59 verse 1 and verse 2. God said, "My hands are not short that I could not reach you. My ears are not heavy nor closed that I could not hear you. But your iniquities or your sins are the reasons why my face is hidden from you and I cannot answer your prayers." Sabi ng Isaiah 59 verse 1 and verse 2, ang sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aking kamay ay hindi maikli upang hindi ko kayo maabot. Ang aking tenga hindi sarado upang hindi ko marinig ang inyong mga dasal at pananalangin. Subalit ang inyong mga kasalanan, minana at nagawang kasalanan, ang dahilan kung bakit nakatago ang aking mukha sa inyo at hindi ko maaaring sagutin ang inyong mga dasal at pananalangin. Kasalanan ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa dasal o pananalangin. Lahat ng tao ay may kasalanan. Minana kay Adan, original sin. Minana sa mga ninuno at magulang na kasalanan. At mga kasalanan na gawa sa isip, sa salita at gawa mula pa sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Purihin ang Panginoon, aalisin ng Diyos ang ating kasalanan. Sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins to Jesus, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Kung ikukumpisan mo naman ang iyong kasalanan kay Jesus, siya'y tapat at banal na magpapatawad at lilinis sa lahat ng iyong kalikuhan. Habang tayo nakayuko, pwede po bang yumuko lang tayo sandali at pumikit? This is a very personal question. Nais ba niyong tanggapin si Jesus sa inyong puso bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas? At kung natanggap niyo na, gusto niyo bang i-rededicate ang inyong buhay kay Jesus? Habang tayo nakayuko at nakapikit, walang lilinga-linga. The Lord is here. Because Jesus said, if there are 2 or 3 gathering together in my name, I am in their midst. Matthew 18, verse 20. Itaas natin ang ating kamay sa Diyos, symbolizing we are surrendering our life to Jesus. Sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Lord Jesus, I believe you. I believe you. I surrender my life to you. I
I surrender my life Forgive to me you. for all my sins. Forgive me for all my Cleanse sins. me with your blood Cleanse me with your shed blood. in Calvary. Shed in Calvary. Come into my heart. Come into my I heart. receive you I receive you as my Lord, as my Lord, as my God, as my my God, Savior, my Savior, my healer, my healer, my provider, my provider, my deliverer. my deliverer. Come into my heart. Come into my heart. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. I believe in my heart. I believe in my You heart. died on the cross of Calvary because of our sins. You rose up from the dead You rose up for from our the dead justification. for our justification. Thank you, Lord Thank Jesus. you, Lord Jesus. I am now pardoned I am now pardoned for all my sins. for all my sins. Ako iyong pinatawad, Ako yung pinatawad, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, at binigyan ng buhay na walang hanggan. binigyan ng buhay na Marami walang pong hanggan. salamat. Marami pong salamat. Minamahal din kita, Minamahal din kita. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Maglilingkod ako sa iyo Maglilingkod ako sa iyo ng may katapatan. ng may katapatan. Meron ba kayong problema? Meron kayong kahilingan sa Diyos? Be ready to receive your miracle. Awitin lang natin yung isang huling awit. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. At habang ito inaawit, ipakita niyo sa Panginoon ang hakbang ng pananampalataya, yung mga may mabigat na problema. Jesus said, if you have faith as big as a mustard seed, you can command this mountain of problems to be removed and be cast into the sea if you believe. Hallelujah. Jesus said, those things which are impossible with men are all possible with God. Luke 18:27. Jesus said, nothing is impossible to those who believe. Mark 9:23. God said in Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord of all flesh. Is there anything too hard for me to do? God said in Isaiah 66 verse 1, the heaven is my throne and this earth is just my footstool. Isaiah 66 verse 1. And in Job 26 verse 7, God said, I hung it, the earth, upon nothing. Ang sabi ng Diyos, tinala niya ang planetang mundo sa Milky Way galaxy, umiikot na kasama ng iba-ibang planeta, hindi bumabaksak, nakatala because of the awesome power of God. May problema kayo, Brother Eddie, ang bigat ng problema ko, na-embargo ang lupa't bahay namin, etc., etc. Tandaan po ninyo, pag lumapit tayo sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Glory be to God. Siya ang Diyos ng mga himala. Lapitan natin siya. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 11 verse 28, any one of you who labor, who is heavily burdened, heavily laden, heavily burdened, come to me, and I will give you rest. Sino man ang nabibigat ang luba sa inyong problema, lumapit lamang kayo sa akin, sabi ni Jesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ibibigay ng Diyos ang kalutasan sa problema. Alam kong may magagawa ang Diyos. Awitin natin to ng may pananampalataya. At habang inaawit ito, kung inudyukan kayo ng Diyos, lumapit kayo dito sa harapan, and I will pray for you. We will assist you in prayer. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lumapit tayo ng may pananampalataya kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ipakita po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Ushers, leaders, pastors, guide them, please. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Buksan niyo yung bibig. Kung hindi nyo kabisado ang awit, basahin nyo yung screen. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod, alam kong may magagawang Diyos. Just for a moment, please.
Listen carefully please po, mga minamahal kong kababayan. Kung kayo may sakit, ipatong lang ang isang kamay ninyo sa bahagi ng katawan ninyong may sakit as point of contact. Kung ang inyong mahal sa buhay naman ay nasa ospital o nasa bahay, kinakatawan niyo siya, ipatong ninyo ang inyong kamay sa katawan, sa inyong katawan kung saan siya may sakit as point of contact. Kung meron kayong problema sa kabuhayan, sa pamilya, relationship, sa trabaho, sa negosyo, sa promotion, anumang klaseng problema, Jesus is the specialist in solving all kinds of problems. Just hymn the song, hymn the song. Dakilang Diyos, amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa, nakatingin sa lugar na ito, sa tanging pangalan lamang ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Kristo Jesus, na nangako na anuman ang hingin namin sa iyo, Ama, sa kanyang pangalan ay bibigay mo. Itinataas ko sa iyo, O Diyos, ang buhay ng bawat lalaki at babaeng nagpunta rito sa harapan. Meron silang mabigat na pangangailangan. Kailangan nila ng pagpapala, kailangan nila ng himala. Tinataas ko ang bawat isa sa kanila sa iyo, O Diyos. Ikaw may sabi, sino man ang lumalapit sa iyo sa anumang paraan ay hindi mo itataboy. At sino man ang lumalapit sa iyo, bibigyan mo ng kapahingahan, tagumpay sa lahat ng klase ng problema. Buksan mo, O Diyos, ang lahat ng bintana ng kalangitan. Iyunat mo, O Diyos, ang iyong mahabang kamay, ang iyong malaking kamay, ang iyong mapaghimalang kamay, ang iyong mapagpagaling na kamay, ang iyong makapangyarihang kamay. Iyunat mo, O Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Idantay mo po sa bawat buhay ng bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon. Padaluin mo sa kanilang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Release unto them the anointing power of the Holy Spirit that destroys the yoke of the devil, that destroys the works and the wiles of the devil. Buksan niyo yung bibig, sabihin niyo lang, Jesus, Jesus, Jesus. Tumawag lang kayo sa pangalan ni Jesus. Ang pangalang Jesus ay napakamakapangyarihan. Ang pangalang Jesus ay nagpapagaling. Ang pangalang Jesus ay gumagawa ng himala. Ang pangalang Jesus ay gumagawa ng anumang klaseng pagpapala na kailangan ninyo. Jesus, Jesus. Habang ako'y nananalangin, ibuksan ninyo ang bibig, ipakita niyo sa Panginoon na kayo merong faith, merong pananampalataya, may pananalig, by opening your mouth and say, Jesus, Jesus. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay naliligtas. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay gumagaling ang sakit. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay nalulutas ang mabigat na problema. Jesus, Jesus. Yes, Lord. Oh God, yakapin mo ang iyong mga anak ng iyong pagmamahal. By the power of the Holy Spirit, patungan mo ng iyong mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay, ang bawat lalaki at babae, Panginoon. Oh God, buksan niyo yung bibig. Welcome, welcome the miracles of the Lord. Welcome by saying, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, the Lord is here. The Lord is here. He is healing people. He is delivering people. Receive, 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 receive. Tanggapin ninyo ang anointing power of the Holy Spirit that destroys the works of the devil. I rebuke sicknesses. I rebuke diseases. I cancel the curse of sickness and the curse of pain by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name. Receive, receive, receive. Tanggapin ninyo ang miracles. Tanggapin ninyo ang healings. Tanggapin ninyo ang deliverance. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Receive all heavenly blessings. Receive all the benefits of Calvary. Salvation, healings, deliverance. Yes, in Jesus' name, victory. Receive, receive your healings. Receive your healings. I rebuke sicknesses. I rebuke diseases in your bodies. I command those sicknesses and diseases, even cancerous diseases, get out, get out, get out of the bodies of God's people. Their bodies are temples of the Holy Spirit, redeemed by the blood of the Lamb, healed by the stripes of Jesus, made whole by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang
I am healed. In Jesus' name, I am healed. You see, nakakalakad ka nang hindi mo ginagamit ang tungkod. Do it. Do it every day. Sa pagtuturo at patutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon. Salamat. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Listen carefully, please. Jesus said in Mark 11:24, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive, and you shall have them. You have first to believe before you receive. Raise up your hands and everybody say, in the name of Jesus, In the name of Jesus, I receive I receive all heavenly blessings all heavenly blessings from God's throne from God's throne. in Jesus' name. In Jesus' name. By the power of the name of Jesus, By the power of the name of I Jesus, now rebuke I now rebuke and destroy and destroy all the works of the devil all the works of the devil in my life, in my life, in my family, in my family, in my in finances, my finances, in my loved ones. in my loved ones. I rebuke I rebuke the works of the devil. the works of the devil. In Jesus' name, In Jesus' name, I receive I receive all the benefits of Calvary. all the benefits of In Calvary. Jesus' name, In Jesus' name, I receive I receive salvation, salvation, healing, healing, deliverance, deliverance, financial victory, financial victory, prosperity. prosperity. I receive God's answers, God's to all answers my needs. to all my In needs. Jesus' name. Jesus' In name. Jesus' In mighty Jesus' name. mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Partner with us by sending your donations to Light TV Ministries Foundation Incorporated. Bank details: Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPIPHMM, Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM, Manila, Philippines. Thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.